Subukan mong ihalo ang acetone sa sabon. Sigurado ako, wala kang mabibili sa tindahan na kasing ganda nito. Sa isang kaldero, magsimula sa pagkayod ng isang bar ng glycerinated soap. Idagdag ang 4 na kutsara ng asukal at 1 litrong tubig. Haluin at painitin. Patuloy na haluin hanggang sa tuluyang matunaw ang sabon. Pag alis sa apoy, dagdagan ng 30 mmol acetone, unti-unti habang hinahalo. Pagkatapos, magdagdag ng 1 kutsarang asin. Haluin hanggang sa tuluyang matunaw ang asin. Ngayon, ilagay mo na lang sa isang lalagyan. Mag-spray ng kaunting alcohol sa ibabaw para bumaba ang bula. Hayaang tumigil ng 3 o 4 oras. Ito'y isang malakas na pampakinang. Pwedeng panlinis at pangalis ng tubig mantsa sa aluminum. Pwede mong ibenta at kumita ng hindi umaalis ng bahay. Tingnan mo ang kintab na iiwan nito sa iyong mga kaldero. Maglagay ng asin sa pinto mo, bukas di ka maniniwala sa resulta. Bukod dito, maglagay ng asin sa ilalim ng doormat sa pasukan. May iba pang paraan para magdala ng positibong enerhiya sa bahay at pamilya. Marami gumagamit ng asin sa pagkain lang, pero may lihim itong makapagbabago ng buhay mo. Ito'y responsable sa pag-alis ng masamang enerhiya sa bahay at trabaho mo. Nakakaakit din ito ng swerte at kasaganaan para sa pamilya mo. Kailangan mo lang hatiin ang 1 lemon at ilagay sa lalagyan. Pagkatapos, takpan mo ang lemon ng 1 kutsaritang asin. Ganito ang gawin mo, ha? Ilagay natin to sa pasukan ng bahay o sa trabaho mo. Ito'y responsable sa pag-absorb ng masamang enerhiya sa paligid. Tandaan, may amoy ang lemon na nakakapagpalayo ng insekto. Alam mo yung mga nakakabwisit na insekto gaya ng langgam at lamok? Ito ang magtataboy sa kanila. Nasubukan mo na bang gawin ito? Nagamit mo na ba ang asin ng ganito? Para sa swerted kalusugan, maglagay ng 2 kutsara ng asin sa lalagyan. Tapos, buhusan ng tubig ang asin, gaya ng nakikita mo. Ilagay din ito sa harap ng bahay mo at iwanan ng kahit 1 araw lang para magdala ng saya sa iyong tahanan at alisin ang stress at pagkabalisa sa bahay. Isa pang tip ay gumamit ng asin para sa pera, pag-ibig at kalusugan. Napakadali lang. Lagyan ng kaunting asin ang plastic bag at ilagay sa bag o pitaka. Magdadala na ito ng magagandang resulta. Pwede rin itong gamitin sa loob ng aparador. Maraming paraan para gamitin ang asin. Lahat ng ito'y magbabago ng buhay mo. At ang huling tip sa paggamit ng asin. Punuin lang ng asin ang ganitong lalagyan gaya ng ginagawa ko. At ang isa pang mahalagang sangkap ay ang bawang. Lagyan natin ng bawang ang asin. Ganito ang paraan ko. Kung wala kang swerte, subukan to. Siguradong gaganda ang buhay mo. Hindi lang ito pang swerte, panlaban din sa insekto. Para tapusin, lagyan na lang ng dahon ng laurel. Maglagay ng 1 dahon ng laurel ng ganito. Sa ganitong paraan, makaakit ka ng magandang enerhiya. Alam mo ba itong lumang pamahiin? Maraming tao ang naniniwala at gumagawa nito. Kung nakapanood ka hanggang dito, mag-comment ka. Gagawin ko to sa bahay. Ganun ko malalaman kung sino ang nanood ng buo. Salamat sa pag-follow at pag-komento sa aming mga video. Kung gusto mo ng bati sa susunod, sabihin saan ka nanonood. Alam mo ba na kung may tinapay ka sa bahay at binuksan mo ito gaya ng ginagawa ko sa video, tapos nilagyan mo ng paminta sa loob, maaalis mo ang problema na halos lahat ay may sa bahay? Kailangan natin ng tinapay na matigas. Kailangan lang nating kudkurin ang kalahati nito. Nakudkud ko na ang kalahati ng tinapay. Ngayon, kailangan natin ng baking soda. Magdagdag ng 1 malaking kutsara. Idagdag natin ang paminta. Ilagay ang pinakamaanghang na paminta sa bahay. Magdagdag ng 3 kutsara ng paminta at haluing mabuti. At heto na, tapos na. Pero saan ba ito gagamitin? Para sa hindi nakaintindi, ito'y lason sa ipis at daga. Naaakit sila sa amoy ng tinapay at kinakain ito. Pero ang totoo, kinakain din nila ang paminta.
at baking soda. May chemical ito na hindi nila kayang tunawin. Ikalat lang ito sa mga estratehikong lugar sa bahay. Hindi na ako nagpiprito ng chicken wings sa mantika. Ngayon sa tubig ko na lang ito ipiniprito. Oo, tama yan. Para sa mga gustong masarap na manok pero iwas sa matatabang pritong pagkain, sakto to sa inyo. Tara, ipapakita ko kung gaano kadali lang to. Heto ang kalahating kilo ng chicken wings. Ilagay lahat sa kawali. Oo, tama yan. Magiging masarap at napaka-juicy nito. Takpan at pakuluan ng 2 minuto. Oo, tingnan nyo, ilang minuto na itong luto. Ngayon, timplahan na natin. Lagyan ng asin, paminta, at paprika para sa kulay. Gusto ko ring lagyan ng spicy paprika para sa kakaibang lasa. Haluin ng maigi. At tandaan, walang mantika. Tama mga kaibigan, tubig lang talaga. Hinalong mabuti, pakuluan pa ng kaunti. Natuyo na ang tubig, tingnan niyo, nagsisimula ng magprito ang manok. Magdadagdag ako ng 3 butil ng tinadtad na bawang. Guys, magugulat kayo sa recipe na to. Tingnan mo ang katas ng manok na ito at wala pang langis na ginamit. Ang tanging langis dito ay galing sa taba ng manok. Ngayon, maglalagay ako ng 50 metro ng toyo at hahalo. Para lang bigyan ng huling mahusay na touch. Sandali lang at tingnan mo to. Nagpiprito na at lumilikha ng magandang balat. Ang ganda nito, mga kaibigan. Tuyo na ang tubig, hayaan na lang maging golden brown. Naisip mo bang magluto nito sa bahay ng walang langis? Ang bango talaga! Pero hindi pa tapos, mga kaibigan. Ngayon, darating ang espesyal na bahagi. Magdadagdag ako ng mustasa at ketchup. Haluin natin, tingnan mo kung gaano kasarap. Seryoso, ang bango talaga. Baka kumatok ang kapitbahay para makikain sa inyo. Napakasarap ng manok na ito. Ngayong golden brown na, ihahain ko na ito ng may estilo. Tingnan mo to, hihiwain ko para makita nyo kung paano naluto sa loob. Napaka-juicy talaga at itong sarsa, napakasarap. Subukan nyo to sa bahay, siguradong magugustuhan nyo. Paalam at hanggang sa susunod. Pagkatapos nito, wala nang pusa, baby face, o ibang hayop sa bahay mo. Kung may alaga kang pusa o baby face at gusto mong iwasan ang posibleng panganib, perpekto para sa iyo ang paraan na to. Para magsimula sa simpleng paraan, gagamit tayo ng apple flour. Maglagay ng 3 kutsarang apple flour sa mangkok. Pagkatapos ng apple flour, gagamitin naman natin ang asukal. Kung gusto mo, puting asukal ang gamitin. Magdagdag ng 3 kutsarang asukal. Panghuli, magdagdag ng 1 kutsarang baking soda. Tapos, haluin lahat ng sangkap. Ito ang isa sa mga pamamaraang pinaka-inirerekomenda ko sa mga kaibigan, pamilya, at kapitbahay ko. Pagkatapos haluin ng mabuti, kailangan natin ng malaking bigas. Hiwain ang bigas gaya ng ipinakita ko sa video. Hiwain ng kasing laki ng isang daliri. Ilagay ang halo sa mga pirasong bigas. Pagkatapos, ilagay sa mga estratehikong lugar sa bahay mo. Ang paraan na ito ay magpapalayo sa lahat ng ibon sa bahay mo. Kumakain ang mga ibon ng apple flour at bigas. Sa huli, hindi sila makakakain. Kaya nawawala sila. Ang mga ibon Ibalik ang kintab ng iyong mga kahoy na gamit sa pamamagitan ng pambihirang pampakintab na ito. Tiyak na mamamangha ang iyong mga bisita sa kislap ng iyong mga kagamitan. Para magsimula, kailangan natin ng 2 bote, isang malaki at isang maliit. Sa maliit na bote, ibuhos ang alkohol hanggang sa markang ito. Pagkatapos, ilipat ang alkohol sa malaking bote at ulitin ang proseso. Sunod, gamitin ang puting pandikit at sukat ng pareho sa maliit na bote. Idagdag ang puting pandikit sa malaking bote. Panghuli, magdagdag ng isang takip ng langis ng oliba. Pwede ring gumamit ng mantika. Pagkatapos, isara ang bote at alugin
hanggang maghalo ng mabuti ang lahat ng sangkap. Buksan ang takip at gamit ang brush, ipahid ang produkto sa kahoy. Tingnan kung paano agad kumintab ang kahoy pagkalagay ng produkto. Magagamit mo ang pampakintab na ito sa kahit anong uri ng kahoy. Salamat sa panunood hanggang dito at hanggang sa susunod na video.